Ano pong mararamdaman niyo kung isang araw, binigyan ka ng bagong cellphone ng iyong minamahal? Siyempre, excited ka. May case pa eh. Ang ganda ng balot. At kinakabahan ka. Ang mahal nito. Pero pagkabukas mo nung box, yung laman, tuyo. It's a prank. Hindi ka ba magagalit? Hindi ka ba maiinis? Nangyari po ito nung nakaraang Pasko. May isang bata, binigyan ng regalo ng kanyang kaklase. Ang ganda ng wrapper, ang laki ng gift, ang bigat. Pero nung pagkabukas, hollow blocks yung laman. Kaya iyak nang iyak yung bata. Hindi ko alam kung anong mararamdaman nyo, mararanasan nyo kung minsan pumunta ka sa grocery, nakita mo yung strawberry, pagkasarap-sarap ng itsura, discounted pa. Pero pag uwi mo, binuksan mo, binili mo, sa ilalim, puno ng amag. Napakabaho. False marketing pala. Mga kapatid, unawain natin, ganyan ang ginagawa ng masama. Magaling siyang manloko. Maganda yung balot. Maganda lang yung presentation. Pero yung laman, bulok. Di po ba? Pinapaganda minsan ng masama ang kasalanan para magmukhang reward. Sinasabi niya sa iyo, okay lang, sumugal ka. Okay lang, magbisyo ka. Okay lang, gawin mo yung di tama. You deserve it. You need to relax. Ganyan yung panloloko ng masama sa atin eh. Ang bisyo ginagawang stress relief. Pinapaganda minsan ng masama ang maling relasyon. Pinagmumukhang true love. Pinapakita ng masama, pinapaganda niya yung inggit as motivation. Minsan, pag may galit ka, you justify your anger by saying, you're fighting for something. May pinaglalaban ako. Ako'y may prinsipyo na gustong ipakita sa ibang tao. Pero kapag binuksan mo talaga, anong nasa loob? Kasiraan. My dear friends, ito naman ang mabuting balita. Ang Diyos, hindi tulad ng masama. Ang masama, maaaring maganda ang balot, pero bulok naman sa loob. Ang Diyos, minsan, simple lang ang balot, pero buhay naman ang loob. Araw-araw tayo binibigyan ng Diyos ng bago. There's always something new every day. Bagong araw, bagong biyaya, bagong pagkakataon, bagong awa, bagong lakas, bagong simula. At yan po ang diwa ng pinaparating ng ating Panginoon sa ating nabasang Ebanghelyo about the teaching of the new wine and the new wine skins. May bagong alak binibigay ang Diyos. At ano po ang new wine? Ito po yung mga bagong biyaya para tayo palakasin, buhayin ng Diyos. Isipin po natin ito. Kapag pinapatawad ka ng Diyos, bagong alak yan. Kapag hinihila ka ng Diyos, pabalik sa Kanya, magdasal ka, magpuri ka sa Kanya, bagong alak yan. Kapag binibigyan ka niya ng panibagong pag-asa, bagong alak yan. Kapag tinuturuan ka,
na magmahal muli kahit na ikaw ay nasaktan, bagong alak yan. Kapag binibigyan ka na ng lakas, kahit na minsan gusto mo nang sumuko, gusto mo nang mawala sa mundo, bagong alak yan. Ang problema minsan, may bago ng biyaya, luma pa rin yung ating lalagyanan. At ano po ang tinutukoy ng ating Panginoon na lumang sisidlan? What is that old wineskin that the Lord is referring in this gospel? Ito po yung mga ugali at paraan na hindi na angkop para tumanggap ng grasya galing sa Diyos. Old wineskin may refer to your character, your habits that makes your hard heart. Kapag matigas ang iyong ulo, ayaw mo na magbago. That is old wineskin. Old wineskin ka na kapag tamad ka, napakayabang mo na, kapag sinasabi mo na, ayaw ko magsimba, para-parehas lang naman. Pagkatapos, yung nagmimisa, mga pare, makasalanan din yan. Old wineskin ka na kapag sarado na ang puso mo, ayaw mo nang magtiwala muli kasi masyado ka na nasaktan. Old wineskin ka na kapag nagmamatigas ka pa rin, sinasabi mo, magbabago ka kapag handa ka na. Old wineskin ka kapag ikaw ay makasarili. Wala ka ng ibang iniisip kung hindi ang iyong saya. At ito po, di po ba, ang kahinaan natin. Minsan, meron ng bago ang Diyos sa iyo. Gusto ko niyang baguhin. Pero, ayaw pa rin nating tumanggap ng bago. Nas gusto natin yung lumang pagkatao natin. Di po ba? May nagme-message po sa akin isang follower natin. Nagpapatulong sa nanay niya. Kasi, yung nanay niya, kahit na napaka-religious, sugarol. At minsan ginagamit pa daw na dahilan ng Diyos sa pagsusugal niya. Ang sabi, gusto ng Diyos na ako'y sumugal kasi ito yung makakatulong sa atin para umangat ng buhay natin. Pag daw nananalo siya sa sugal, ang sinasabi niya, bine-bless ako ni Jesus. Pero mas marami pa yung kanyang pagkatalo kaysa sa pagkapanalo. At kapag pinagsasabihan daw siya ng kanyang anak, nagagalit siya, naiirita siya. Ganyan kasi talaga ang epekto, di ba? Pag matigas yung ulo mo, tapos may bagong grasya, bagong mensahe, bagong salita, bagong biyaya, binibigay ang Diyos sa iyo. Hindi mo kayang mahawak yan eh. Kaya nga ikaw ay pumuputok, nahihirapan sa loob. Di po ba? Ang grasya ng Diyos hindi lang dekorasyon. Kapag pumasok sa buhay natin yan, babaguhin ka talaga. Kung ang puso mo luma, matigas na, sarado, talagang mabibigatan ka, mahihirapan ka. Kaya nga, imbis na tumanggap ka, yung iba umaalis, lumalayo sa Diyos. Imbis na magbagong buhay yung iba, nagagalit, nagwawala. Imbis na magpakumbaba, yung iba nagiging defensive. Kaya ito po ang tanong, sa mga bagong grasya na binibigay ng Diyos sa iyo, may bago ka bang lalagyanan? Hindi mahalaga ang tanong na, anong bago? We want new things. But these new things will not matter if you do not have a new container. Amen? Kasi mas masaya ang bagong grasya. Kasi hindi magkakasya ang bagong grasya
kung luma pa rin ang iyong pagkatao. Amen? Ang mabuting balita po ito. Kahit na sabihin mo, luma na ang lalagyanan, ang sisidlan, pwede pa rin magbago yan. Kahit na tumigas ng ulo mo, ang puso mo, pwede pa rin baguhin ng Panginoon yan. Kasi noong unang panahon po, para maintindihan natin, yung mga sisidlan, lalagyanan po ng alak, gawa po sa balat ng hayop. Kapag napabayaan, tumitigas ang mga yan. Pag matigas, nilagyan mo ng bagong laman, magkakrak, puputok, masisira, masasayang din yung bagong alak. Kaya nga anong sabi ng ating Panginoon? New wine is poured into fresh wineskins. Take note of that word fresh. The Lord did not say new wineskins. It said fresh wineskins. At paano mo gagawing sariwa yung lalagyanan? Nung panahon ni Jesus, binababad po nila sa tubig. Nung panahon po ni Jesus, nilalagyan ng olive oil. This is the challenge. That all of us should have a fresh wineskin in our life. It is an invitation for renewal. Pagbabago ng isip at puso. How can we have a fresh new start? A fresh new character. A fresh new attitude. 3 things. First, remember to humble yourself. Matuto ka naman na magsabing, Lord, turuan mo ako. Matuto ka naman sanang magsabi, pansensya ka na ha, sorry. Matuto ka naman na aminin mo na mali ka. Matuto ka naman na humingi ng tulong sa iba at sa Diyos. Ang grasya, hindi pumapasok sa mga puso ng mga mayayabang. Amen? Ang biyaya ay pumapasok sa pusong marunong yumuko. First, humble yourself. You can never renew your life without humility. Pero pangalawa, piliin mong magbago. Have the willingness to change. Conversion is not an accident. It is always a choice. It is intentional. Kung gusto mo ng bagong biyaya, dapat handa ka. Putulin mo ang iyong pagkakasala. Iwasan mo na, iwanan mo na yung maling relasyon. Ayusin mo yung mga priorities mo sa buhay. Bumalik ka sa pagdarasal. Magpatawad ka kahit na masakit. Patawad ka kahit na dahan-dahan lang. But third and last, kahuli-hulihan, to renew yourself, to become fresh. Once again, disiplinahin mo ang iyong sarili. Napakaganda po nung salitang yun, no? Disiplina, discipline. Because from there, it has a connection from discipleship. You can never discipline yourself if you won't be a disciple. Ay, hirap po disiplinahin ang sarili, hindi po ba? Kahit na paano mo i-motivate ang iyong sarili. Pero magiging madali, magaan ang lahat kung meron ka sinusundan. Discipline starts when you become a true disciple. Are you a disciple of God? If you are, then you can have the discipline to renew, to restart your life. Amen? Ang puso minsan taksil. Minsan nakakabalita tayo ng mga hindi na nagising, na atake, namatay. Ano ang dahilan? Hindi naman nagpapacheck up. Hindi naman pumupunta sa doktor, nagpapatingin. Ganyan din po sa ating mga kaluluwa kapag hindi mo inaalagaan. Yan ay magkakasakit. Kapag ang iyong
puso hindi mo binibigay, nilalapit sa Diyos, yan ay unti-unting namamatay. Kaya nga araw-araw anong disiplinang kailangan natin? Kahit na maikling dasal, kahit na konting katahimikan, ibabad mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos. Gumawa ka ng mga maliliit na sakripisyo. Kasi ang biyaya ng Diyos, parang alak. Kapag pinabayaan mo, lalong-lalo na, direct sunlight, aasim yan. Pero ang alak, kapag inalagaan mo, you put it in a cool place. Through the years, kahit na matagal, wow, lalo pang sumasarap yan. Mga kapatid, tandaan po natin, the devil will give you a beautiful packaging. But when you open it inside, it has a rotten content. But God gives us a simple packaging, but with a brand new life inside. Ang masama, palagi niya sasabihin sa iyo, sarap ngayon, pero hirap bukas. Pero ang Diyos, maaaring mararanasan natin hirap ngayon, pero himala bukas. Kaya kung merong bagong grasya na binibigay ang Diyos sa iyo, binubuhos, binibigyan ka ng bagong chance, bagong tawag, bagong pag-asa, kapatid, wag mo naman sanang sayangin sa luma mong pagkatao. Amen? Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway, baguhin tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na katawan at dugo. Bigyan tayo ng panibagong puso, bagong isip, bagong pag-uugali para sa kanyang bagong grasya. Hindi masayang at yan ang magbigay sa atin ng panibagong tuwa, kapayapaan, lakas at kaligtasan ngayon at magpakailanman. Amen.